demanding lumaban sa entabladong iyon. At ngayon nagbabalik tayo sa entablado ng MPL Philippines. This is game number 2 between Team Liquid Philippines and Onyx. Magkakapalitan po tayo ng sides. It's going to be Coach Snap and TL sa blue. At Onyx naman ang nasa red. Nagkakaano na naman talaga, pre. Nagkaka-respetuhan ang magkabilang koponan. You have Team Liquid Philippines banning out the Fanny and the Kalea once again. And tinanggal din yung mga first pick heavy priority ng Team Liquid Philippines sa side ng Onyx, yung Baxia and yung Phobius. Tinanggal yung mga ace heroes ng magkabilang side. Alam mo, nag-worry ako dito. Nakita natin yung win-loss ratio ng Flying Clouds, 13-0 para dito sa Team Liquid Philippines. So, kabisado na nila maski yung size ng mga Clouds na yan. And yung haba ng mga Clouds na yan. Parang ito kasi yung panapos ng Team Liquid Philippines. When you think about it, Flying Clouds and Team Liquid para silang naka-cheat code. Kasi bumibilis pa mas lalo yung mga gusto nilang gawin. Imagine mo, lumilipad yung kabayo, pare. Flying Stampede. Unicorn yun, bre. Baga lumipad yung kabayo. Yun na yung next form nila. Yun Yung next form. Yun yung final form ng final boss. And ito, last man mula sa side ng Onyx Philippines. At mukhang tinitignan natin majority jungle bans din ata ang gusto talaga nilang tanggalin dito. Maliban na lang, of course, kung gusto nilang pilayan yung Freya ni Sanford. But matagal na rin natin hindi nakikita yun Kaya nga kasi ang mahirap dito kapag lumusot yung Freya na yan, nakita sa number 1. XP at Gold yung naglalaro sa Team Liquid Philippines. And may pa problema kayo para mga Zushin first pick, Slot first pick, ang daming heavy prayo ng Team Liquid. Tsaka walang full views. Isa sa mga dakilang pangontra sana sa Freya. Yes. And if I'm being honest, Midnight, nagamit ni Sanford ang Freya na ito sa laban nila nung week 4 kung saan umabot ng 21 minutes yung laro. At nanalo ang Team Liquid sa game na yun. Freya ba to? Isa ba to sa mga tinitingnan kagad nila? Pero may mga suyo pa na pwede nilang unahin. Ang ganda ng performance, by the way, ni Cartesi kanina, no? Ayan, Suyu, Claude, tapos nasa pang-5 yung Freya, 4% chance. Pinakamataas talaga dito, 30%. 32.71% actually yung Suyo. So there's a high chance na kunin ngayon ng Team Liquid Philippines kasi ayaw mo din naman na ibigay yung Suyo laban sa Onyx. And we're talking about King Kong, isa rin sa mga pinakamalakas na Suyo players. In fact, a integral part ng kanilang M6 run, yung Suyo na yan. Naalala ko nung time na yun, palitan ng Suyo, Alpha, Joy. Yun yung mga meta na heroes at lahat ng yun ay kayang hawakan ni King Kong. Si King Kong ang dahilan bakit ni-nerf yung Suyo. Ayan na. Ayan na, naku po. Lumusot na. Raging min. Oo. May trauma pa ang Onyx Philippines dyan sa Freya na yan. And ang ganda nito kasi flexible pa to bre. Pwede pang gamitin ito ni Teddy, which is nagamit naman yun ng mga nakaraan. I believe nanalo pa nga yun Yeah, against Omega. Yeah, It was a 2-0 sweep. And either Omega or Twisted actually. Parang ganun, oo. And sa totoo lang, noong huling ginamit dito ni Kirk, laban dito sa Sanford Freya was a Yu-Zong na hindi naging masyadong successful come team fights. Oh, first 2 heroes! Wow! Nilabas ang Suyo at Zushin. Kita-kita naman, nandun sa patterned draft ng Onyx. They get the first 2 prio picks for them. Kasi syempre, ayaw mo naman na ibigay yung Suyo pabalik kay Carl. Kumbaga sabi ni King Kong, thank you. At nakuha ko yung Suyo. Pero ang sagot dito ng TLPH, primarily either yung Gwyn, kasi wala na yung Limord pero nakadungaw pare, nakasilip si Guinevere. Tsaka syempre, ang isa sa mga pinaka-stable na hero sa competitive MLBB, the Fredrin. Parang hindi ka magkakamali. Para sa akin, si Fredrin yung Terisla ng jungle. Kumbaga, pag wala ka nang maiisip, wala ka nang masampal sa loob ng composition mo, nalakin mo na lang yan. At walang problema kay Carl yan. Sabi niya, 2 years ako nag-Fredrin pare, no problem. Pero mukhang Guinevere. At nagbabalik ang Marcel ni Daddy JP. Hindi pa nagsawa after game 1. Pare, Classic. Ito yung signature ng TLPH. Kita mo doon sa drafting pattern nila, hindi masyado nagbabago. Kung ano yung swak, kung ano yung shoot, sasabihin ni Coach Nap at Coach Ayon, wag na tayo mag-overthink. Number 1 sa prediction, number 1 sa recommendation, kunin nyo na yan. Ba't mo pa naman papahirapan yung sarili mo, no? And alam naman natin kung gaano kataas ang kakayahan ni Cartesi kapag kumukuha ng mga utils na ganito, di ba? Ako kasi consider kong util to kahit may konting damage And magandang pan-setup to para sa Freya pag nagwala na siya mamaya. And I feel like if you're Onyx here, kakapalan na ba natin ang ating tapang at mag-a-arlot na ba si Kirk dito? Kinuha. Sabi kasi binigay pang number 3. Sabi naman ni Savero, Teddy, thank you. English yun.
English yun. Siya naman daw ang magpapa-MMR ng Claude dito sa ating game number 2. Balik tayo sa ating banning phase. Naghahanap pa ang side ng Team Liquid Philippines sa kanilang mid laner and potential side laners. So far, Marcel pa lang yung nare-repick mula nung game number 1 and then marami nang lumusot mula sa banning phase yung Claude and yung Freya. Now for Onyx Philippines, they do have a higher prio here because of the second phase, sila yung first pick. So they can definitely dictate kung ano yung mga tempo heroes na lalabas, especially for Rome. Nandyan yung mga problema ng TLPH, yung mga Hilda, yung Khalid. Pero ang isang kakayahan ng Team Liquid Philippines sa second phase is the flex component ng kanilang draft kasi hindi pa natin alam saan pupunta yung Freya. Okay, ano ba ang magiging atake nila dito? Again, Team Liquid Philippines, medyo maganda naman yung first 3 picks na meron sila. At may mga labanan dito ng mga cheers. Yan. Ito ang isang favorite part din ng mga MPL viewers natin. Aba. Mga puksaan. Oy! Ayan na, 2-0. Sabi ng Team Liquid Philippines and of course ang inaasahan Ay! ng nakiusap na ng 2-1. Nakiusap na. Ayan. At syempre nariyan pa rin si Daddy King Kong and the family of King Kong na laging nakasuporta sa kanilang anak. Grabe no, ang sweet talaga ng mga esports parents natin sa kanilang mga anak. And moving forward sa mga susunod nating bans, napanggit natin ang Arlot kanina at tinanggal na rin ito ng Team Liquid Philippines. Yeah. And again, pagdating ng second phase, isa sa mga kailangang isipin dito ng Team Liquid Philippines is yung Red 4 on the side of Onyx Philippines. Yung Hilda ay open pa rin naman and definitely something na nalaro na ng Onyx. Ooh, I like this Lilia ban actually kasi yung reset component ang dami na kagad sa side ng Team Liquid Philippines. So as much as you can, you limit the heroes that can counterplay against your lineup. Considering na nakasuyo and Claude din sila, ito yung mga heroes na gusto nila kapag pumasok sila, patay kagad yung mga targets. Tsaka parang ang ang lagkit din kasi talaga ng isang Lilia. Totoo yan. Especially against Azushin na gustong humaharap. Sometimes yung mga ganong kaliit na slow could be the difference maker dahil iilang din pumuesto ang mga Azushin natin sa mga may bola-bola. The final ban here sa side ng Team Liquid. Tatanggalin nila ang Khalid. Looking for an XP laner, looking for a roamer. Ano ang kanilang kukunin? Hilda? Hilda ata. Hindi ka magkakamali dyan Hilda na lang. Ano pa ba? May mga gatot kacha pa ata na possible na hero dito para sa Onyx Philippines. Or pwede rin naman na kukunan na muna nila si Kirk ng hero, no? Parang itago mo nila. Alam naman nila yung Rome. Gatot. Biniisip na naman pa. Pre, guys, gusto ko lang sabihin Ano? Please naman, Sanji, magsilina ka naman. Oy, kahapon, Baka hindi naman. ka ba kinilig sa performance ni Minguin? Nasa biyahe ako. Kinikilig ako habang nanonood. Silina Marcel, please. Si Lina Marcel, isa nga dyan, Sir Sanji. Baka naman pwede tayo magpakitang hilas ng konti, no? Tapos this time, kapag nalaki mo na yung si Lina Sanji, ngiti ka naman. Oo. So, yung ano ay... Approve mo kasi. Na-approve naman. Check mo yung GC. Approve naman Na-approve naman. Gusto namin, lock in si Lina, tapos tingin kay Coach Ayon, approve. Approve. Ayan. Ngayon ang tanong dito, saan nila ilalagay pare yung Freya? Kasi again, pwedeng ilagay sa XP, pwedeng ilagay sa Gold. Feeling ko feeling ko XP Freya na to Kuha sila ng Gold lane Ayan yung... Well, di naman nakaw kasi may Zushin na sa kabila. Pero... Vintage pare! Okay. Vintage! Mukhang Purito, hindi ikaw ang kikiligin kung di ako. Oo. Oo nga, Benedetta, pre. Lapit ang link dyan. Wala pa tayong link dyan. Pero ito that does confirm na ang Freya na ito ay mapupunta sa gold lane at XP lane para kay Sanford on this Benedetta matchup. And ngayon, Onyx, nasa kanila ang bola. Anong ibibigay na hero kay Kirk? Walang Phobius. Nandiyan pa rin naman ang placeholder na si Terizla. Uranus. Oy, Sora! Okay, the damage, kahit papano, meron din. Ang ganda ng palitan na to. Nag-worry lang ako para dito kay sa Claude na to. Mamaya dahil para bang siya ay tinapatan dito ng Team Liquid. Oo. Yan naman talaga tayong hinahanap dito ng side ng Onyx Philippines at ng Team Liquid kontra Onyx as we head on to this game number 2 of this Golden Rivalry. Ang pinakauling Golden Rivalry ng ating regular season 17. After ng Game 1 victory ng Team Liquid Philippines ay naghahanap ng paraan ng Onyx Philippines sa makuha ang 2-1 na kanilang hinihiling. At kung sakali lang naman umabot sa 2-1 ang ating score, MPL Philippines, aabot po tayo ng overtime. So kapag pumiso dito ang Onyx Philippines,
yung Team Falcons ay magsasapatos na. Mag-iimpake na. Mag-iimpake na, pupunta na sa arena kasi baka magkaroon tayo ng rematch ng Clash of the Titans. And that's another best of 3. Isang best of 3 pa ang kailangan laruin. Pero sa ngayon ay dadako muna tayo sa ating game number 2. Another vintage Binuya performance on this Benedetta. Pero mukhang nakalamang si Kirk sa trade na yun. Oo, ang ganda ng palitan dito. May mga plano kagad doon sa XP. Usual rotation naman ang ipapamalas ng ating mid duo, and ang Onyx Philippines ngayon, masasabi ko na mas stable yung itong lineup na hawak nila. Okay, in terms of stability naman talaga, no? Ang high uptime kasi, yung mga tao dito sa side ng Onyx Philippines. Uy. Parang teka lang ha. Uy, uy, Teka uy, lang. Agad, 1v1. Grabe naman si Sanford. Talagang pinapahirapan eh. Okay, Brusco and JP. Tutukan muna sa isa't isa. Pero si King Kong ay nagmamatsyag din sa itaas. Yan din talaga yung masarap kapag ka naka-tank jungle dito si Carl Tizzy. Na-unlock yung Apex Oy! Predator side. Pero mukhang mapapa-flicker pala yun si JP. A crucial battle spell to lose bago lumabas ang pinakaunang pagong. Yeah, napasobra ng poke dito yung TLPH and King Kong. Not going to the mid lane kasi alam niya, hawak naman nila yung Zushin. They do have an overwhelming mid prio here on the side of Onyx Philippines. Even though brute force ng TLPH yung rotation na yun, hindi naman mawawalan ng resources si Carly. Still gonna hit level 4 sa turtle fight. Oo, saktong-sakto no, makikita nyo na kung paano nga ba ang kamay ng isa sa mga pinakamalakas na Benedetta player sa ating Infinix Handcam. Rekta na po tayo sa ating potential fight around that river area. Saktong trade-up lamang sa parehas na koponan, pero ang agang magkakat dito ni Teddy at may laban pala sa taas. Nako, pinagtutulungan nila si Kirk ha. Ang tanong, may pantakas ba? Kaya lang, nandun na yung dalawa na nagmamatsyag din. Teddy, tagumpay sa kanyang mission na mag-cut ng wave at didiretso na kagad siya sa unang pagong. Ito na yung classic na yung mga fighter pupunta sa turtle. And knowing na kayang-kaya nilang umabot, pwede sila mag-brute force ng laban dito from TLPH. They can see Brusco and JP constantly still looking for additional targets. Okay, kalahati ang HP ha, pero sabi ni Cartesi, sige, magdedesisyon na kagad ako, nabigyan! Itong si Bruce, first blood sa kanila. Pero hindi pa tapos dito si Kirk. Cartesi with that turtle. Pero nagsasapak na rin si Kirk at tagumpay ang plano ng TL. At parang binasic lang ng Team Liquid Philippines. Istun mo, Carl. Lalatagan ko ng Electo. Team Liquid Philippines not only gets the first blood, kundi ang first turtle na rin. Saka you have to recognize yung timing din ng TLPH. Carl TC could have jumped anytime. Pero talagang hinintay niya yung Benedetta, hinintay niya yung Freya. And after the kill on the Brusco, si Teddy pare, hindi na siya steady. Dagdag zoning mechanism na rin siya for TLPH. Zinone niya yung Sora. So hindi nakalapit si Kirk for the counter set. Oh, forces the Crimson Beacon. At mukhang hindi naman napapadagan ito ng Onyx Philippines. So far, farm muna ang call ng pareha sa upunan. Hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Team Liquid Philippines. At mukhang nire-respeto ng side ng Onyx Philippines yung kapasidad ng TL to basically pull the trigger anytime. Oo, alam mo, ito yung nakakabilib sa dalawang kupunan na ito. Napakagaling nilang humawak doon sa gitna. Pero AOG, Flicker, ay nagamit din ni Sanji. Nagkabawasan ng mga ulti at spell. Pero si Sanji naman yun, itatama yung kanyang poke. Pero napicturean, golden hour. Pero antay lang ata ni Cartesi. Napakagata! Yung talon ni Carlito doon. Uy! Sa bagay may nagaganap. Sanford and Kirk. Pero parang napuruhan ata si Kirk doon ha. Rehearsal lang daw kasi yung nasa mid lane. Mamaya pa yung combo na yon. Checkping lang. Checkping lang muna. At mukhang makakapag-farm naman ng matiwasay ang parehas na ating side laners. Make that for Savero and Teddy and for the XP laners as well. Kung may laban man nagaganap, wala man actually nag-all in. Kumbaga, tinitignan lang nila kung saan naabot ang swerte. Oo. Ano yan eh, yan yung limit test na parte ng, I would say, competitive MLBB talaga. Oh, King Kong! Oh, tingnan natin, King Kong may pumasok. Wala nang flicker yan. Bibili na ata si Sanji, pero masyado na siyang malalim. Ayaw na rin niya magmaasim pa. Ay, nandun! Sakto rin yung final trick him na tumama dito kay King Kong. At siya mamamatay. Hindi pa sila tapos dito. Hindi tatama yung stun mula dito kay Sanji. Jape? Pero si JP, mapubuhay din. Parang walang nagiging trade ng Onyx ha. At habang nangyayari, lahat ng yun ay nakuha na rin ng Team Liquid Philippines ang pangalawang pagong. No retry. Actually, ginamit na rin niya. And Onyx Philippines now behind by almost 2,000. Umigay ka naman, Team Liquid. Ayaw mamigay pare. And ito yung problema and dilemma ng Onyx Philippines. Yung mga rotation nila,
may kaakibat na response mula sa TLPH. Oh, Kirk. Oh! Oh my goodness! May katulong Pantore doon. At parang si Kirk pa ang nagdelikado sa kanyang plano. Naririnig mo na ba ang dagungdong ng puso na gustong maghanap ng dugo? Op. Nararamdaman mo na ba? Pinapalan pa rin! Sanford with the kill! Grabe, final boss vibes, men. Ginagawang playground yung MPL. Alam ko may MPL playground tayo. Pero sineryoso ng Team Liquid. At mukhang hinahanap pa ni Sanford ang ulo ni King Kong! San Duo doing it! Oh my goodness! Ibang klase si Sanford dito and Sanji. Habang si JP, yung takapang lang ang kanyang puhunan. Bibibitin si JP ni Super Friends. Pero makakatakas din naman. Ibang klase dito si Sanford, pre. Ayaw magpapigil, pre. May nag-invite kay Sanford MPL Playground. Oo. Kaya yung ginagawa niyang playground yung Onyx Philippines, hindi nakakatuwa. Ay! Ano, Jay? Ano, Jay? 1v1 daw, pre. Men, kung ikaw Onyx, parang hindi nakakatuwa yung nararamdaman nila laban sa Team Liquid Philippines. Pero kung Pilipino fan ka, nakakatuwa kasi kawawa din yung ibang region dito. Ay, naku, ang aga ata ng AOG. Si Sanji ay iniwasan lang. Pero si Teddy ay nakabasag na sa may bandang ibaba. Ngayon si JP, nahuli rin. Tumama yung Mystic Gush. Revital spot ni Brusco. Tinamaan ng sa likod. Sanford! Napicture na rin si Brusco. Nag-aantay lang sila. Nagre-reset ng bahagya. Electro! Sanford ay papasok. May electro-finable pa na. Ayun lang! Oh my God! Ngayon na yun! Habang tumalon rin si Teddy, pwede siyang kumatras ng panandalian. Wala na naman si Brusco. Grabe yung stampede. Activated na naman. Vintage Pinuya once again showing everybody kung bakit nga ba siya ang pinakamalakas na mag-Benedetta sa buong ligang ito sa ngayon. And King Kong ay nahihirapan na rin ata mag-farm sa loob ng kanyang jungle. Oh. Kinakain na ng Liquid yung bahay ng Super Family. Ini-invade sila and hindi makahanap ng kahit anong movement sa Onyx Philippines kasi nasa mukha nila yung Apex Predator na si Sanford. And the last time na nilaro ni Vintage Pinuya itong Benedetta na to was in week number 2. Game number 3 kontra Team Yung Falcons. Grabe. Kung saan 15 minutes lang tumagal ang larong iyon with the backshot played by Carl Bees. Oh my God! Sa pool na naman si Ikong! At siya'y natunaw kagad. Sanji with a kill. Makakatakas naman si JP ngayon. Sabero! Dito. Pero sinabayan na si Sabero. Kaya at si same power. Makakatakas din siya. JP nag-aabang ng pagkakataon pero BMI nagamit na. Oh Pero my nandito na si Teddy! Pinaghahampas sa kanyang espada ito si Sabero pero si Sanford na nakakuha. Kirk with a kill. Pupunta na naman si Kirk dito. Pagtutulungan nila si Kirk. At Oy! siya atay mamamantay! Pinasok pa rin ni Teddy! 9-1 ang ating kill score. And Team Liquid Philippines, tuloy-tuloy lang ang pagpasok sa sariling bahay ng Onyx. Okay, tumama yung Tonda. Pero nag-fire trick him lang. Oh my goodness, iniwasan yung unbreakable. Naku, wala ka na naman tinama si Brusco. Ikat nung pagkakataon na yan, ha? Na-dodge, man. Para bang lahat na lang ng gawin ng Onyx Philippines may sagot si Carl. Ang sagot niya, ako ang the GOAT! Oh my. And Onyx Philippines still looking for a way to break the tempo ng Team Liquid Philippines. 5K ahead. And ito talaga magiging natitirang win condition ng Onyx Philippines dito ay humanap ng paraan na ma-break yung momentum na hawak ng Team Liquid Philippines. But how exactly do you break that momentum? I mean, they need to find mistakes. Kanina kamuntikan na yung Team Liquid, but the juggle was absolute perfection. Mula rito kay Carl, mula kay Sanji, at pati na rin kay JP. 3 heroes were sitting at 1 HP, and Onyx couldn't do anything but just watch as the other heroes went out. Bumalik pa nga si Carl TZ, nag-regen lang ng konti. And ito yung problema ng Onyx, men. Parang hindi lang yung isang hero yung kalaban nila. Pag napapaba yung HP, mamaya babalik na naman at i-outplay sila. And I think at this point ay kailangan lang talaga mag-anak, as you said, ng Onyx Philippines ng pagkakataon na mag-overstep ang Team Liquid Philippines o magkakamali. But as of now, hindi pa natin nakikita yung mga chance na yun. 1v1. Sanford! Okay, nagamit yung petrify! Sige po kaya pupunta na kung wala natin patakas si Kiko. Napavertical na. Pero nakipagsabayan na red si Sanford. Hindi sapat ang Evil Queller kasi siya magtatagumpay. Hindi pa tapos sa pananasan Team Liquid! Kamehameha para kay Sanji. Habang si Sabero ay napuntahan. Pinicturean pa. Pinicturean pa itong si Sabero. Sanford, Andito Sanford. na ang Super Family pero hindi sila sasapat. Kirk nahuli ang dalawa. Super Prince ngayon. Bababaran lang ng lahat. Oh, the juggle. Mabibidbid niya pero nandito si Carlito at papasok na. Pero tatakas din. Walang magawa ang Onyx Philippines, pre. Sublime turret juggling.
Mapapagoogle ka kung ano ibig sabihin ng Sublime sa napakaganda na ginawa ng TL doon sa pagjagil ng Torre. Sublime, eloquent, perfection. Yan ang terminolohiya na magde-describe sa laro ng Team Liquid ngayon. Pinapakita nila na yung mga kabalyeros ay nag-iisang pamilya din. Magsa-10 minuto pa lang, 10,000 ang kanilang kalamangan dito. May mga recalls na ginagawa si Sanford. Oh, ito na yun eh. At sa Oy. pagmarcha ng Lord doon sa may bandang ibaba ay hawak ng Apex Predator ang bottom lane. Looking at the mid lane ay hawak naman ito ni Steady Teddy at hawak na rin ang 4 na kabalyero with an 11k gold lead. Naghahanap ng 3 inhibitor turrets at ng 2 larong panalo. Nagmamarcha na ang Lord sa baba. Okay, dadamba na sila dito si Carl TC. Oh, no way, no way, no way. Kaya lang makakatakas si Sanford. With the electrifying na blow, ngayon mapoprotektahan nila yung gitna. Kaya lang hindi yung ibabang bahagi. Teddy, Papasok Teddy. si Teddy. Si Super Prince ay pinwersa niya na magamit yung kanyang Crimson Beacon, pero sa may gilid na bahagi may nagaganap din. Sasama na dito si JP. Pipilitin nila na gamitin yung ultimate ni Kirk. Pero mabibigyan din ata dito si Sanji. Masyado na napalalim. Teddy aatras. Naku, tatamaan lang yung mga minions para dito kay Kirk. Habang pinipilit ni Sanford na sumabog yung itaas sa bahagi at tagumpay sila. Kaya may AOG na gagamitin si Brusco. Aatrasan sila ng Team Liquid dahil wala nga naman dito si Sanji. Oh yeah, actually 1 kill ang makukuha ng Onyx Philippines dito. Pero makakadepensa naman sila ng 2 inhibitor turret or 1 inhibitor turret na natitira. I'd like to think na successful defense pa rin to para sa Onyx. Oh, no, yung violent trick aim! Oh my goodness! Mamamatay ito si King Kong ngayon. Takbuhan na sila. Kaya lang meron pa rin mga pagtalo na ginagawa dito si Cartesi. Electrifiable para kay Sanford pero wala na silang aabutan. Pero andito yung sunod na pulutong ng mga minions sa ibaba. Pwede na nilang tapusin to ha. Oo, pwede na silang round 2 dito dahil 3 ang dedepensa para sa side ng Onyx Philippines. Gusto na nilang isara ang chapter ng Golden Rivalry dito sa Season 17. Tatalo niya na dito ni Kirk ha. Si Cartesi makakaalpas! Pero nagamit din yung Winter Crown. Pipicture up kaya lang walang tinamaan. Si Teddy ngayon ay atras din. Yung Torre sa itaas ang magiging punteriya dito ni Sanford. Pero mapipigilan naman ang Onyx Philippines sa kanilang plano. 20 seconds bago lumabas ang susunod na Lord. Midnight, if you're Onyx Philippines, papalag ka ba sa Lord na ito o kailangan na lang bang dumepensa sa loob ng base? I feel like you have to defend. If you walk out and makita ka ni JP, pipicturean talaga nila yung 2-0 na score kasi lamang na lamang sila sa team fight. They also have to worry about the backline. May Benedetta sa side ng Liquid Philippines. Isang pagkakamali lang sa pwesto ng Onyx Philippines, pwede silang i-punish ng Apex Predator. At naghahanap din kasi talaga na magigilitan dito si Sanford. Isang magandang electro final though with a Petrify. Ayan ang ating inaabangan pero ito na ang Lord na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. No retribution needed. Teddy secures the Lord para sa TL. A 12,000, a gigantic gold lead ang hawak ng Team Liquid Philippines sa harap ng Onyx. And this is the golden rivalry na nakikita natin. Pinapakita ng Team Liquid na sila ang final boss, ang reigning, defending MPL Philippines champions. Kakapit dito ang Onyx Philippines. May mga pokes na binibitawan si Sanji. Pinord sa may banda nila. JP ngayon, nag-aabang ng pagkakataon. Available ang kanyang golden hour. Actually, lahat ng mga spells para sa Team Liquid ay available din. Super Prince, tinatry na i-poke. Yung Lord ay nakapasok na doon sa vicinity. Pero magagamit din yung Crimson Beacon habang nandun na rin yung Missing Cash para dito kay Sanji. Ngayon naman si Bruce kayo napalalim din. Kaya lang, may ginagawa ito ng Team Liquid Philippines. Double kill para kay Sanford. At aatrasan na nila itong Onyx Philippines ay magwawagi ang Team Liquid. At top set secured sila. Wala nang overtime. Uuwi ang lahat ng maaga. Top 1 seed secured para sa Team Liquid Philippines as they head to San Juan as the #1 team to beat. The final boss with their final match shows the final form of Filipino dominance. Hindi nakagalaw at hindi nakasagot ang Super Family. What a massive display of absolute control mula sa Cavalry. Palakpakan pa rin natin ang Onyx Philippines sa mapapanood natin sa playoffs. They remain the #3 seed of our regular season with 9 points. Makikita pa natin ang pagpabalik ng Super Fam ng San Juan. Oh my goodness. Pinakita ng Team Liquid kung gaano sila kalupit dito yung dominance sa kabuuan ng larong ito. Oh my goodness. Nakikita natin ang final boss. Alam mo yung nakaka-proud na ganito yung Filipino representation natin heading towards EWC.
And nakakatakot din for other regions. Sa totoo lang, paano mo lalabanan yung ganitong klaseng team? And you can't just look at Team Liquid Philippines as well na sila lang. Dahil kung titignan mo yung buong liga ng MPL Philippines, even Onyx Philippines sa kanilang mga dominant games ay nakakatakot talaga na lumaban ng top team sa Pilipinas. And as of now, hindi naman nagagalaw ang ating Infinix standings. It's still going to be number 1 para sa Team Liquid Philippines. Kung nakasapatos na kanina ang Team Falcons ay pwede na ba silang magpambahay ulit? Oo, mag-shorts mulit. Pwede na munang sumayaw-sayaw si Flap kasama si Ogwen. Dahil sa ngayon, ikakausapin natin ang mga nanalo dito sa ating Golden Rivalry. Kausapin na natin ang Team Liquid Philippines kasama ang ating host sa main stage. Ladies and gentlemen, mission complete for Team Liquid Philippines for their last match of the regular season. That's a sweep kontra Onyx Philippines at sinigurado ng Team Liquid na hindi na magkakaroon ng tiebreaker. Now I want to take this opportunity to talk to the GOAT, Carl Tizzy! Alright, Carl. Balikan natin the past few weeks that it has been for the regular season. Ang daming nagkaroon ng roster changes. Being the most dominant team so far for the regular season, did it come as a surprise na kayo yung top 1? Opo, ako din nabigla eh. Kasi bagong-bago talaga yung gold laner namin. Kahit nung qualifier pa lang sa SEA Games talagang hindi ko alam na ganito yung mangyayari. And heading to the playoffs as still the most dominant team, sino yung pinaka-inaabangan mong team na makalaban? Falcon agad kasi malakas sila. Falcon agad. Nakita ko yung post nyo. Sagot ba to dun sa sinabi ni Super Margo kahapon? Joke lang po yan, tropa kayo. Tropa naman pala. Pero Falcons talaga ang Falcon inaabangan. po. Ano ba nga masasabi mo sa pinakita so far ng Falcons for this season? Sobrang dominant din po nila sa team and yung chemistry nila buong buo pag silang lima yung magkasama. Pero sayang, no? Hindi tayo nakakita ng tiebreaker today. Pero bakbakan to ng Falcons. And you know, Denise, sabi nga ni Carl Tizzy, bago yung gold laner nila. Pero grabe, steady. Ngayon, Teddy, going into playoffs, meron ka bang nararamdaman na excitement or pressure? Kasi this will be your first playoffs. Ano lang po, nafe-feel ko lang po excited kasi first time. And yun, feel ko mas madami ako matututunan pati makukuha ang experience sa playoffs. Tapos, top 1 team kayo ngayon currently sa ranking. So lahat ng team kayo ang pinaghahandaan. Ngayon, individually, ano ba yung mga ginagawa mo para maghanda para sa playoffs? Ano po, nire-review ko po yung mga bawat mali ko sa mga error ko sa mga scrim and para hindi ko na po maulit-ulit sa mga susunod and siguro yung pagiging consistent pati disiplinado pa rin. You know, I can't wait to see Team Liquid also dominating in the playoffs. Pero bago yan, tanungin muna natin, sino sa tingin nyo ang match MVP? Our match MVP is JP! Alright, JP, I would like you to take this moment. Sino ba ang gusto mong pasalamatan? Ano ba ang message mo sa community nyo na patuloy sumusuporta sa inyo? Ay, thank you po sa Cavalry and kita-kits po ulit tayo sa playoffs. Thank you po sa support. Thank you so much, JP and the rest of Team Liquid Philippines. Magkita-kita tayo sa playoffs. You may now bow. And you may now take your walk of victory. Thea, hindi na nila pinatagal itong huling araw ng regular season. Matic, sweep na agad basta Team Liquid Philippines. And truly, wala tayong magiging overtime game to break a tie because TLPH continues to prove that they are the #1 team on the rankings. And we'll find out how that match happened as we throw this back to our casters. Maraming salamat, Thea and Denise. Nagbabalik tayo dito sa ating casting deck. Sumi pa rin kasama si Burrito in Midnight para i-dissect ang nangyari sa ating Golden Rivalry. Mga pare ko'y overtime denied. Pwede na tayong mag-prepare sa ating pagre-relax mamayang gabi dahil sa taong ito. Ating Game 2 MVP na si JP. Perfect Game 2, 0-10 sa kanyang Marcel. Pinakitaan na tayo ng Game 1. Siyempre, may encore performance para dito kay JP. Oh, kung kailangan niya man mag-sorry sa Team Falcons, hindi niya kailangan mag-sorry para sa Team Liquid Philippines. Ginawa niya lahat ng kaya niyang gawin. Para imagine mo, 2 games, pinigilan niya maglaro yung Onyx Philippines. Ang masakit dito, ni isang beses na hindi man lang siya namatay.
Kakaiba yung naging laro ni JP dito. And makikita natin yung excellence talaga no sa pagbigay ng vision and kung paano niya i-maximize yung vision na gold and vision XP. Yes. Kasi lagi siyang lamang sa level against Brusco eh. Oo, silip ng silip. Silip ng silip, tama. Atras ng atras, tapos mamaya sisilip na naman. Tapos, alam mo yung ganitong klaseng playstyle, kung ikaw yung Onyx Philippines, parang ang hirap sagutin. Kasi baka mamaya, next time na sumagot ka, may responde na. And usually, ganun yung nangyayari. And kapag mabagal naman yung laro ng kalaban nila, ganito yung nangyayari na kung saan nagkakaroon ng play sa mga side lane na activate ng todo-todo rito si Sanford kasi yung nade-delay yung Onyx Philippines na saan ba tayo lalaro sa side lane ba, sa mid lane ba, yung window na hindi sila gumagawa ng play, lumalamang yung Apex Predator. And the thing with Benedetta as a hero din kasi is napaka-high uptime hero nito. And if you give Team Liquid high uptime heroes on both side laners, you look at the Freya, you look at the Benedetta, Yeah. kahit sino, kapag sinabi mong palag na to, di, palag na to, Kumbaga, papasok at papasok yung mga yan. Oo. Snappy gumalaw tong mga to eh. Oo, pag kunwari sa Liquid, pag may nagtanong sa kanila, G ba, kakanta si Janine Verdin eh. Di nga lang natin kayang bumili. Hindi lang din. Hindi, ang taas ng intro pa lang, ang taas na eh. Intro pa lang, ulti na eh. parang Alice na pumasok agad na nakatono Pruitt na. Well, ito po ang ating game number 2, a fairly quick game. 13 minutes kumpara sa ating 16-minute game ng game number 1. And this time around, it was an assassin versus tank jungler sa matchup ni King Kong at ni Carl. Pero talagang bumita sa labang ito, of course, ay yung labanan ng ating mga rumors. Yeah. Ang masakit dito is, again, hindi na nabigyan si JP. Nung game number 1, na nabibigyan naman nila kahit paano, nakakahanap sila ng sagot, napapunish nila yung mga entry ni JP. Pero ang laking factor kasi ng reset button na meron silang golden hour. In fact, minsan nga ginagamit pa ng team na Liquid na parang safe haven. Na kapag delikado yung buhay nila, kunwari half HP si Teddy, papasok siya na sa golden hour pre. Parang sabi niya, dito muna ako, tago muna ako, pa-immune muna. Tsaka nahihirapan ang Onyx Philippines dito, kapansin-pansin din no, na humanap ng mga setup mula kay Kirk. Kaya napipilitan si Brusco na manguna doon sa kanyang mga AOG na multiple times na hindi tumama. Parang ano nga, hindi nga tayo umabot sa punto na nagkaroon ng heated battle in the gold lane. Mas nagkaroon pa ng importance dito yung binanggit ni Coach RC kanina, yung labanan talaga ng trio mid. Doon nagkaroon ng significant difference. Kasi lahat ng rotation ng Onyx, na-meet sila ng TLPH na counter-set yung mga na-counter-punish yung mga ginawa nilang aggressive plays. And definitely a lot of learnings para dito sa Onyx Philippines sa laro nila kontra Team Liquid Philippines. I think nung unang laro natin ay naging mas magandang performance ng Onyx Philippines. During objective fights ay nakikita natin na basa at aral ang side ng Onyx Philippines na alam nila na papasok si Sanford. Gumagamit ng mga defensive ultimates dito si King Kong. But in this game number 2, it feels as if na may nailabas na naman ang Team Liquid Philippines na kakaibang pacing na mahirap talagang sundan. Tsaka parang pinakita ng Team Liquid kung paano talaga gamitin itong Guinevere and Gord na ginamit kanina ng Onyx Philippines. No? Napakaganda ng mga spatial migration dito ni Carl. Napakaganda ng timing ng mga Mystic projectile dito ni